malapit na balita ngayong tanghali. Mga personalidad na manoy sangkot sa operasyon ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison sasampahan ng kaso ayon sa Malacanang. Bagyong Dindo, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon, ngunit mga pagulan patuloy pa rin mararanasan dahil sa habagat. Dalawang tauhan ng PNP Highway Patrol Group na umunoy sangkot sa pagpatay sa isang motorista sa Makati. Nagsumite na ng counter-affidavit. 6-point agenda. Tapos na talakayan ng pamahalaan at ng National Democratic Front of the Philippines Peace Panels. Final joint statement inaasahang lalagdaan ngayong araw. 3 patay at 2 naman ang sugatan sa pag-atake gamit ang pana sa Toronto, Canada. At sa ating serbisyong kasambahay, mahigit 4 na ang inmates sa Binyan City Jail na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 lalaking nasugatan matapos bumangga ang kanilang sasakyan sa concrete barrier sa San Fernando City, Pampanga kagabi. Narito ang report ni Joshua Antonio. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang isang vehicular accident sa barangay San Agustin sa siyudad ng San Fernando, Pampanga mag-alas 12 kaninang madaling araw. Bumangga ang Toyota Corolla na ito sa concrete barrier. Sa lakas ng pagkakabangga, nasira ang bandang unahan na sasakyan at nagtamo ng mga sugat ang 2 lalaking sakay nito. Nagtamo ng malaking hiwa sa noo si Johnny Regala, samantalang si Milencio Bukad ay nagtamo ng galos sa muka at pamamaga ng 2 mata nito na kaagad namang binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa mga biktima, pauwi na ang mga ito sa kanilang bahay sa Barangay Dolores nang di mapansin ng driver na si Bukad ng concrete barrier sa National Road ng MacArthur Highway. Matapos malapatan ng pangunang lunas ang mga biktima, ay kaagad na dinala ang mga ito sa Jose B. Lingad Hospital para sa kaukulang atensyong medikal. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Nirespondehan din ng UNTV News and Rescue Team ang mag-asawang naaksidente naman sa motorsiklo sa barangay Bangad, Cabanatuan City sa Nueva Ecija kagabi. Narito ang report ni Grace Doctolero. Naabutan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking namimilipit sa sakit na dulot ang pagkakabuwal ng kanilang sinasakyang motorsiklo sa barangay Bangad, Cabanatuan City pasado alas 9 kagabi. Kinilala ang biktima na si Diosdado Cruz, 49 anyos, residente ng barangay Pangatian, Cabanatuan City, na iniindang pananakit ng kanyang likod. Samantalang ang kanyang may bahay na angkas sa motor na si Leonalyn Cruz, 30 anyos, ay nagkaroon ng gasgas sa kanyang tuhod at paa. Agad nilapatan ang pangunang lunas ng grupo ang mag-asawa sa kanilang mga tinamo. Ayon sa salaysay ng mag-asawa, sinakop ng kasalubong na elf truck ang kanilang linya kaya't nawalan sila ng balanse hanggang sa tuluyang matumba. Matapos mabigyan ng pangunang lunas, dinala na ang maito sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center o PGGMRMC sa Cabanatuan. Kasama ang Nueva Ecija News Team, Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Kakasuhan ang mga personalidad na nasa drug matrix na nilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte na mula sangkot sa operasyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Tanghali na kay drug-related graft case ang balak na isampa ng pamahalaan laban sa mga personalidad na kabilang sa drug matrix na inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, bagaman hindi nakalagay ang kumpletong impormasyon sa drug matrix kung papaano ang operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison, ang detalye ng involvement ng 7 personalidad kabilang na si Senador Leila de Lima ay kinukumpleto na ng mga ahensya ng pamahalaang nag-iimbestiga rito. Kasalukuyang tinitipo ng Department of
justice ang mga sinumpaang salaysay ng mga testigo at sa oras na makompleto na ang mga ito at maberipika ay sasampahan na ng kaukulang kaso ang mga sangkot na personalidad. Sa drug matrix, iniuugnay Senator De Lima kay Ronnie Dayan na dati niyang bodyguard at driver na tumatanggap umano ng buwanang payola mula sa drug personalities sa loob ng piitan sa pamamagitan ni General Franklin Bucayo na dating Bureau of Corrections Chief. Kabilang din sa isinasangkot si dating Pangasinan Mayor at ngayon Pangasinan 5th District Congressman Amado Espino na umuni pinakamayaman na politiko sa Northern Luzon at nagtamo ng hindi maipaliwanag na yaman. Gayun din sina dating Justice Secretary Toti Baraan at ang kapatid nitong si Pangasinan Provincial Administrator Rafael Baraan na umuni nagtatakip ng lahat ng illegal na gawain ni Espino. Lakay? Maraming salamat, Tron Salicos, nag-uulat mula sa Malacanang. Makain naman ngayong araw sa Office of the Ombudsman ng Criminal at Administrative Complaint ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban kay Quezon City Mayor Herbert Bautista at Councilor Hero Bautista. Wala sa Office of the Ombudsman, may-report si Mon Oxon live. Yes, Mon. Magandang tanghali, Lakay. Mamayang 1:00 ng hapon ay nakatakdang maghain ng reklamo ang Volunteers Against Crime and Corruption sa Office of the Ombudsman laban kay Quezon City Mayor Herbert Bautista at Quezon City Councilor Hero Bautista. Criminal at admin complaint laban sa dalawang opisyal ang ihahain ng VACC. Ayon sa grupo, nilabag umano ng magkapatid na Bautista ang Executive Order 292 on dishonesty, neglect of duty at proliferation of illegal drugs. Ayon sa VACC, dapat ay maimbestigahan ng dalawang opisyal kahit umamin na si Councilor Hero Bautista na gumamit ito na pinagbabawal na gamot. Noong nakarang linggo ay nag-leave na si Bautista sa City Council upang sa mailalim sa drug rehabilitation. Sinabi ni Hero na gumamit siya ng droga subalit itinanggi na protektor ng droga ang kanyang kapatid na si Mayor Bistek. Ayon naman kay Arlene Bautista na kapatid ng dalawang opisyal, sinusuportahan nila ang kampanya ni Pangulong Duterte laban sa droga. Maasa naman si Hero na kapag natapos ang kanyang rehab, ay makabalik siya sa public service bilang councilor ng Quezon City. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Mon Oxon. Nag-uulat mula sa Office of the Ombudsman. 2 buwan ang taning ng pamahalaan at National Democratic Front sa pagbalangkas ng mga probisyon sa general amnesty ng mga political prisoner. May report si Marge Navarro. Magsisimula ng pag-aralan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang mga probisyon ng ipagkakaloob na amnestiya at ng ipatutupad na indefinite ceasefire. Batay sa napag-usapan sa peace talks sa Oslo, Norway, sakop ng amnestiya ang lahat ng bilanggo na hawak ng magkabilang panig. Inaasahang agad itong maisa sa katuparan, oras na mapagtibay ang pinal na Comprehensive Agreement on End of Hostilities and Disposition of Forces. Pagdating doon sa Comprehensive Peace Agreement at tapos na rin yung ceasefire kasi magkakaroon na ng amnesty. Hindi na kailangan mag-underground dahil lahat yan will be covered by the amnesty. By the general amnesty. We will recommend to the President the issuance of a amnesty To all those prisoners and detainees as submitted by the NDF. Samantala, nagkasundo naman ang magkabilang panig na magkaroon ng indefinite ceasefire hanggang sa maisapinal na ang kasunduan. Ito ng comprehensive ceasefire and amnesty. Lahat ng mga combatants on both sides ay mabibigyan ng amnesty. Target ng peace panels na mabuo ang ilalamang probisyon ng Comprehensive Agreement sa susunod na 2 buwan na inaasahang mapagtitibay sa muling pagbubukas ng usapan. Ikinatuwa naman ni Government Peace Panel Chair Silvestre Bello III ang mabilis na takbo ng kasunduan kaugnay sa 2 pinakasensitibong parte ng negosasyon. It means na nagkaroon kami ng consensus. Nagkaroon kami ng consensus and understanding from both sides. Our positions which turn out not to be very different from each other. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, ngayong araw ay inaasahang lalagdaan ng pamahalaan at NDFP ang joint statement sa mahalagang agenda na napagkasundo ang isulong sa peace talks sa Oslo, Norway. May report si Mirasol Abogadil.
Natapos ng talakayin kahapon ng Peace Panel ng Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines ang mahahalagang puntong isusulong para sa kabuuan ng peace process sa pagitan ng dalawang panig. Mula sa naunang 5 agenda na target mapagkasunduan sa peace negotiations ay nadagdagan ito ng isa. Kabilang sa nasa original agenda ay ang pagpapatibay sa mga nauna ng pinirmahang kasunduan ng dalawang panig, reconstitution o muling pagbuhay sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG, pagpapabili sa proseso ng usapang pangkapayapaan, amnestiya para sa mga political prisoner at ang tigil putukan. Nadagdag naman dito ang pagbuo ng Joint Monitoring Committee o JMC. The committee that monitors the implementation of CARIL, which is the Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law. Taliwas sa inaasahan ay naging mabilis ang pag-usad ng unang bahagi ng peace talks at ngayong araw ay inaasahang pipirmahan na ng GPH at NDFP peace panels ang kanilang final statement. Ayon kay Chief Government Peace Negotiator Secretary Silvestre Bello III, ang mabilis na proseso ay dahil sa halos magkaparehong pananaw ng dalawang panig sa mga isyong napag-usapan. There is a drafting committee, both from the NDF and from our side, that will finalize a joint statement, and this draft will be approved by the panel this afternoon. And if we can approve that this afternoon, tomorrow at 9 o'clock, we'll be the signing of a final joint statement between our government and the NDF. Inaasahang sa ikalawang linggo ng Oktubre o Nobyembre ay muling magpupulong ang GPH at NDFP peace panels para sa ikalawang bahagi ng usapang pangkapayapaan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa C-News. Bagyong Dindo, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas. Ngunit mga pagulan, mararanasan pa rin dahil sa habagat. Dalawang tauhan ng PNP Highway Patrol Group na sangkot muna sa pagpatay sa isang motorista sa Makati. Nagsumite na ng sinumpang salaysay sa kasong murder. Sa pagpapatuloy ng C-News, makakaranas ng mga pagulan ng ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Dindo. Alamin natin ang karagdagang ulat sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Napanatili po nitong bagyong si Dindo ang kanya pong taglay na lakas habang ito'y papalapit sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Kanina pong alas 10 ng umaga, ito po ay namataan ng pag-asa sa distansyang 985 kilometers sa may east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ng lakas ng hangin na 160 kph at yung pagbugso ay aabot sa 195 km per hour. Kumikilos ito pa north-east sa bilis na 7 kilometro kada oras. Ayon sa pag-asa, maaaring bukas ng hapon ay lumabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Subalit sa ngayon po ay pinapalakas pa rin ang paghatak nito dyan sa may southwest monsoon o habagat na nakaka-apekto naman po sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, patuloy na makararanas ng mga pag-ulan ang Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Mimaropa, Ilocos at Ilocos Region. Samantalang sa nalalabing bahagi po ng bansa ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Wala naman po nakataas na gale warning sa namang baybay ng ating bansa. Ngayon po ay malayang pumalaot ang ating pong mga kasangbahay na mangisda. So far, bukod po dyan ay wala namang ibang sirkulasyon na nakakita ang pag-asa na makaka-apekto sa bansa. Nga lamang po ay patuloy na makakaramdam ng mga pag-ulan dahil nga po sa pinalakas na habagat. Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo sa studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa pag-asa DOST. Nagsagawa na ng accounting ang PNP Highway Patrol Group sa mga tauhan at motorsiklo ng MMDA na makakatulong nila sa pagpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila. Mula sa Kamkrame, may report si Rhea Ilagan o Leia Ilagan live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nasa 150 lamang ang motorsiklo ng Highway Patrol Group at 80 naman sa Metropolitan Manila Development Authority na siya magagamit sa pagmamando ng traffic sa EDSA at arterial roads
Subalit ayon kay HP Director Police Senior Superintendent Antonio Garjola Jr., mayroon naman silang 300 tauhan na pwedeng italaga sa EDSA at nasa 350 naman mula sa MMDA. Kaya naman aniya asahan na magkakaroon ng pagbabago sa daloy ng mga sasakyan sa EDSA dahil coordinated na ang galaw ng HPG, MMDA, LTO at LTFRB dahil sa binuo nilang Interagency Council on Traffic o IAC. Bukas aniya ay mag-uumpisa na magtrabaho ang IAC sa EDSA sa arterial roads at sa 19 na mabuhay lanes. Nagbabala naman si Garjola sa mga mangungutong o mga abusong mga enforcer sa mga motorista dahil mayroon aniya silang counter-intelligence unit na siya mag-oobserba sa galaw ng mga ito. Kapag sinimula naman ang Phase 2 o ito yung pagmamando ng traffic sa buong Metro Manila, mayroong 400 na tauhan ang HPG at mahigit naman sa 2,300 na MMDA na itatalaga sa bawat kanto sa Metro Manila. Balik sa Flor. Leia Ilagan nagulat mula sa Camp Crame. Hihiling ng 10 pisong minimum fare ang mga jeepney operator sakaling ituloy ng pamahalaan ang pagpapataw ng karagdagang buwis sa mga produktong petrolyo. Narito ang report ni Grace Cassia. Desidido ang Department of Finance na magpataw ng dagdag buwis sa langis. Mula sa kasalukuyang 4 pesos and 35 centavos na buwis na ipinapataw sa kada litro ng petroleum products, gagawin na itong 10 piso. Itataas din ang excise tax ng 4% kada taon. Paliwanag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III, 2 dekada nang hindi na-a-adjust ang excise tax na ipinapataw sa oil products sa bansa. Kaya naman panahon na upang gawin ito. We will also index the oil excise to inflation. Indexation is a built-in mechanism that will make the tax system responsive to economic conditions. Kung matutuloy ito, hihilingin ng mga jeepney operator na gawin ng 10 piso ang minimum fare sa jeep. Ito lang ang kanilang nakikitang paraan para hindi sila malugi. Kung talagang tataasan ang excise tax sa petroleum product from 4.50 or 5 pesos to 10 pesos, wala kami magagawa kundi ang mag-file ng formal petition for increase of rates. Tutol naman sa hakbang na ito ang mga commuter. Hindi pabor kasi syempre hindi tumataas yung sahod, tapos tumataas yung mga pamasahe. Lugi yung mga employees. Ang hirap niyan kasi sa hirap ng buhay ngayon, pag yung pamasahe itaas pa, masisira yung mga budget natin. Mahirap na nga yung mga tao, lalo pang matatagan yung hirap. Malaking din yun sa amin, lalo na nagtatrabaho kami, hindi naman po minimum yung sahod namin. Marami ang maapektuhan kung tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Subalit humihingi ng kaunting sakripisyo ang Department of Finance sa publiko habang unti-unting inaayos ng kasalukuyang administrasyon ang sistema ng bansa. Ipinangako ng ahensya na ito rin ay para mabigyan ng maayos na pamumuhay ang bawat isang pamilyang Pilipino. Grace Casset, UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa iba pang mabalita, nagsumiti na ng counter affidavit ang 2 tauhan ng Highway Patrol Group na sangkot umano sa kasong pagpatay sa isang motorista sa Makati. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Roderick. Yes, Roderick. Lakay naghain na ng kanilang counter affidavit ang 2 tauhan ng PNP Highway Patrol Group na sinampahan ng mga reklamong kriminal dahil sa pagpatay sa motoristang si John De La Riarte sa Makati City noong July 29. Sa kanilang counter affidavit, itinanggi ni na PO3 Jeremiah De Villa at PO2 John G. Manonog ang mga aligasyon laban sa kanila. Ayon kay PO3 De Villa, ayaw paawat si De La Riarte sa pagwawala at pagbabanta sa nakabanggaang motorista kaya nagpasya silang arestuhin ito at dalhin sa Camp Crame. Ngunit habang nasa biyahe ay naagaw umano nito ang baril ni PO2 Manonog kaya napilitan siyang barilin ito. Pinestyon din ang 2 ang ginawang investigasyon ng Public Attorney's Office sa kaso at hindi umano sila nabigyan ng due process o pagkakataong sagutin ito. Naharap sila sa kasong torture at murder dahil sa pananakit umano at pagpatay kay De La Riarte at robbery naman dahil sa nawawalang 33,000 pesos na pera ng biktima. Samantala, isinumite na ng NBI ang resulta ng kanilang investigasyon at autopsy sa mga labi ng biktima at inirekomendang kaso.
Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat mula sa Maynila. Daang party drugs ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang condominium sa Mandaluyong City. May report si Maki Libradilla live. Maki? Yes, Lakay, mahigit 800 piraso ng iba't ibang uri ng party drugs tulad ng ecstasy at cocaine, kabilang na ang mga pakete ng marijuana at hinihinalang shabu ang nasabat ng PDEA sa isinagawa nitong buy-bust operation sa isang condominium sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City kagabi. Ayon sa PDEA, isa ang nasabing unit ng condominium sa nagsusupply ng party drugs sa mga high-end bars sa Metro Manila. Nagkakabentahan din umano ng droga sa naturang unit kaya madalas itong puntahan ng mga parokyano. Nahuli sa isinagawang operasyon sina Ronald Fonda at Martin Lee. Subalit giit ng mga sospek, hindi kanila ang mga drugs at ang tunay na nagmamayari ay ang isang nagngangalang Carl Adbulos na ngayon ay nagbabakasyon sa Mindanao. Si Martin Lee na-violate daw ang kanyang karapatan dahil hindi siya binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag, lalo pat hindi pa naman daw siya nakakapasok sa naturang unit ng condominium. Aminado naman si Ronald Fonda na mayroong nangyayaring transaksyon sa unit ng condominium. Minsan din niya siyang nagsilbing runner ng droga dahil hindi pa niya alam na droga ang kanyang i-deliver. Subalit nang malaman niya ito ay nagdesisyon na siya na tumigil sa pagiging runner. Nagkataon lang anya na napakag-usapan siya ngayon ng may-ari ng unit na maglinis dito. Bukod sa mga droga ay nakuha rin ng PDEA ang sandamukal na drug paraphernalias at mga botelyang naglalaman ng hindi pa masabing kemikal. Pagkatapos naman na ma-inquire sa mga suspect ay pansamantalang muna silang madidetine sa jail facility ng PDEA sa Bikutan. Yan na latest, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Maki Libradilla mula po sa Quezon City. Samantala, kabilang ang 2 pulis at isang dating security guard sa 21 inisyuhan ng search warrant dahil sa operasyon ng iligal na droga sa Laguna. At mula sa Santa Cruz, Laguna, may report si Sherwin Kulubong live. Magandang tanghali sa iyo, Sherwin. Magandang tanghali, Waila. 21 search warrant ang sabay-sabay na ipinatupad ng Tinigsan ng Regional Public Safety Battalion, Public Intelligence Branch at Lumban Police sa Laguna kaninang umaga. Kabilang sa inisyuhan ng search warrant sina PO3 Renante Montenegro ng Pila Municipal Police at PO2 Sherwin Esquera ng Pagsanhan Police. Sa isinigawang paghahalughog ng mga otoridad sa 2 bahay ng kanilang kabaro, bigo ang mga ito na makakita ng iligal na droga. Ngunit ayon kay Police Superintendent Ricardo Dalmacia, hepe ng Laguna Provincial Anti-Illegal Drug Group, protektor umano ang mga ito ng mga tulak ng ipinagbabawal na droga. While bukod sa 2 miyembro ng PNP, isang dating security guard naman ang nakuna ng 2 bulto ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalias. Pinasok din ng mga otoridad ang bahay ng leader ng Manambit Drug Group kung saan nakakuha ng 4 na pakete ng hinihinalang shabu. Hindi naman nahuli ang leader ng grupo na si Andrew na posible umanong nakatulong sa operasyon dahil sa dami ng CCTV na nakakabit sa bahay nito. Sa ngayon, Waila, patuloy pa rin ang isinasagawang search warrant operation ng mga otoridad. At yan ang ating update. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Sherwin Kulubong mula sa Santa Cruz, Laguna. Samantala, sisimulan na sa lalong madaling panahon ng PNP Central Visayas ang Oplang Tokhang sa mga subdivision at condominiums. Na itong report ni Gladys Tuan. Nagbigay na ng direktiba ang Police Regional Office 7 sa lahat ng Police, City and Provincial Directors sa Central Visayas kaugnay sa pagsasagawa ng Oplang Tokhang sa mga condominium. Ayon kay Regional Director Police Chief Superintendent Noli Talino, nakatakda ng makipagpulong ang mga opisyal na bumubuo sa Oplang Tokhang team sa mga asosasyon at opisyal ng mga condominium at subdivision sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay kaugnay pa rin ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs sa bansa. 3 to 6 months yung binigay ni Presidente sa atin sa kanil Chief PNP na magkaroon ng significant impact itong project Double Barrel and project Tokhang natin. Samantala, isang validation team mula sa PNP National Headquarters ang pumunta sa PRO 7 para i-assess, i-evaluate, i-validate yung accomplishment natin ng project Double Barrel at project Tokhang.
Ang isang objective nito ay hanggang sa police station. I-check nila kung tama yung nire-report, tama yung ginagawa ng ating mga police stations. Sa tala ng PRO7, aabot na sa mahigit 70,000 drug suspects ang sumuko at nasa mahigit 170 naman ang nasawi sa illegal drug operations. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Susunod sa C-News. 3 patay at 2 ang sugatan sa pag-atake gamit ang pana sa Toronto, Canada. At mahigit 4 na raang inmates sa Biñan City Jail na bigyan ng libreng medical services sa medical mission ng serbisyong kasangbahay ng UNTV at Members Church of God International. Nagbabalik ang C-News. Kaya ang pag-asa ni Patrick Reed na makakuha ng slot sa US Ryder Cup team ngayong taon. Ito ay matapos na manguna siya si defending champion at world number 1 Jason Day sa first round ng the Barclays Tournament sa Los Angeles. Abante sina Reed at Day ng 2-stroke sa mga kalabang heavyweights na sina Jordan Spieth, Bubba Watson at Rory McIlroy na pare-parehong nagsumite ng 71. Hangad ni Reed na mapabilang sa US Ryder Cup team kontra sa title holder Europe na idaraw sa September 30 hanggang October 2 sa Minneapolis. Sinuspindi ng 6 na buwan ang 2-time Olympic gold medalist American soccer player na si Hope Solo. Sinuspindi si Solo matapos niyang tawagin ng Sweden team na a bunch of cowards. Ayon kay US Soccer President Sunil Gulati, nilabag ni Solo ang standard code of conduct ng isang national player. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinuspindi si Solo sa national team. Dito lamang nakaraang taon nang insulto rin si Solo ng mga atleta. At sa labas ng bansa, 2 babae ang ibinitin at sinunog ng buhay sa Butembo sa silangang bahagi ng Congo noong Miyerkules. Ang 2 na kabilang sa Yuto tribe ay sakay ng isang minibus habang naglalakbay sa Kivu province at ayon sa mga otoridad, sa pinitang pinababa ang 2 sa sasakyan at saka ibinitin at sinindihan ng buhay ng mga salarin na hinihinalang miyembro ng Nande ethnic group. Ang insidente ay bunsod na nagaganap ng inter-ethnic tension sa nabagit na lugar. 3 nasawi sa pag-atake gamit ang crossbow bolt o pana sa Scarborough, Toronto, Canada kagabi. 2 ang sugatan agad isinugot sa ospital. Kabilang sa sugatan ng 35 taong gulang na suspect na nasa kustudiya ng pulisya. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mga biktima habang hinihintay ang kanilang mga kaanak. Sinasabing may kinalaman ang insidente sa naiwang kahina-hinalang package sa downtown Toronto. Nasa Basilan at Suluna ang karagdagang tropa ng pamahalaan na tutugi sa Abu Sayyaf Group. Batay ito sa pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng all-out war sa bandidong grupo matapos na pugutan ng ulo ang 18 taong gulang nitong bihag. Naritong report ni Dante Amento. Dumating na sa lalawigan ng Basilan at Sulu ang karagdagang puwersa ng militar na tutulong sa pagtugis sa mga miyembro ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ang mga ito ay ang Infantry Battalion ng Philippine Army mula sa Luzon, Visayas at mayroon ding galing sa Mindanao. Bukod sa mga sundalo, nagpadala rin ng mga karagdagang kagamitan pandigma ang pamahalaan. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng all-out war laban sa Abu Sayyaf Group matapos nitong malaman na pinugutan ang isa sa mga kidnap victims. So with that order, walang hesitation ng ating armed forces, lalo na dyan sa Western Mindanao Command, na tapusin yung Abu Sayyaf. Ang maganda naman dito, nagpadala naman ng mga tao, additional troops and equipment para sa ating group para magamit ng ating mga tropa.
Ayon sa AFP Western Mindanao Command, aabot sa 10 batalyon ng militar ang kasalukuyang nakadeploy sa lugar para sa isinasagawang operasyon kontra ASG. Bukod sa mga bagong dating na tropa, mayroon pang mga i-deploy na sundalo na madaragdag sa puwersa ng militar upang mas mapalakas ang opensiba at pagpapatrolya. Dahil dito, tiwala ang pamunuan ng AFP na mas mapabibilis ang pagpuksa sa bandidong grupo. Kumbaga, mas madali natin silang mahagilap, mababangga yung kalaban sapagkat mas maraming tropa makakapagpatrol. So, mas malaki ang tsansa na mahit agad natin itong mga grupo ng AS. Nito lamang nakaraang August 16 ay nakubkob ng militar ang stronghold na kampo ng ASG sa Basilan. Nagkaroon na rin ng maraming engkwentro na ikinasawi ng hindi bababa sa 50 bandido habang 4 ang namatay na mga sundalo mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Mahigit 400 inmates sa Binyan City Jail sa Laguna ang napaglingkuran ng libreng medical mission ng serbisyong kasambahay ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang report ni Sherwin Culubo. Nangunguna ang Binyan City Jail sa may pinakamasikip na kulungan sa lalawigan ng Laguna. Mayroon lamang itong 4 na selda kung saan nagsisiksika ng nasa 557 inmates. Karamihan sa mga nakakulong dito ay may kinalaman sa illegal drugs at dahil sa maliit ang espasyo para sa daan-daang preso, hindi maiwasan na magkahawaan ng sakit ang iba. Marami rin sa kanila ang walang pampagamot dahil hindi na rin nadadalaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman noong Miyerkules ay minabuti ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International, na magsagawa ng libreng medical mission sa lugar upang mamonitor ang kulungan ng mga inmate. Sa BGMP kasi kailangan natin mga mapagtuunan din mga health ng ating mga inmate para matingnan natin kung meron silang mga sakit at ang mga nararamdaman para matulungan din po natin sila. Isa sa mga nagpakonsulta si Alan, hindi niya tunay na pangalan. Matagal na siyang mayroong asthma at sakit sa baga. Nagpapasalamat po ako gawa ng kahit paano pinuntahan kami rito at para malunasan yung aming mga nararamdaman. Umabot sa mahigit 450 ang napaglingkuran sa iba't ibang serbisyong medikal. Kabilang dito ang free medical at dental consultation, chest x-ray, ECG, optical at consultation. Nagbigay din ng libreng salamin at libreng gamot. Nagpapasalamat po sa mga tumitingin dito. Sigurado na supportan po kami sa gamot po. Bukod sa MCGI, katulong din ng UNTV ang mga butihing doktor mula sa Philippine Medical Association ng Laguna Chapter. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng Binyan City Jail sa serbisyong kasangbahay ng UNTV. Maganda po, very overwhelmed po kami sa pagdating po ng grupo ninyo. At kompleto po yung mga gamit, marami pong doktor na nandyan at para mas mapabilis po yung pag-check up sa ating inmate. And isa pong malaking bagay na pasalamat talaga namin na matingnan po yung aming mga kliyente dito sa Binyan City Jail po. Kay Brother Eli sa Kuya Daniel, maraming salamat po sa medical unlock nyo sa aming hiling na medical mission sa Binyan City Jail po. Sherwin Kulubong para sa serbisyong kasangbahay. Olakay, Wayla. Simula sa araw na ito hanggang sa mga susunod pa mga araw, meron tayong aabangan ng mga opisyal ng pamahalaan na sasampahan ng kaso. Oo. Second batch kasi linabas na. Oo, ngayong araw daw nakatakdang isampa yung kaso ng BACC kay Mayor Herbert Bautista at saka doon sa kapatid niyang councilor na si Hero. Pinsan. Pinsan ba niya yung kapatid? Pinsan. Si Hero Bautista? Magkapatid. Magkapatid. Younger brother. Oo, kapatid niya yun. Tapos itong yung mga nasa Matrix. Oo. Oo, sasampahan din. Ano lakay? Governor Saan natin, Sino? pero Kabara. ang problema ko na mapupuyat tayo kasi yung pagbabantay natin baka may madaling araw na naman yan eh. Ay malamang. Pagkahayaan ako sa kung wala na araw. Well, happy weekend. Yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa.
UNTVC News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy weekend!